everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung pang-iisnap di umano ni First Lady Liza Marcos kay VP Sara. Sa gitna ng iringan, lumipad pa Vietnam si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para pirmahan ng ilang kasunduan. Pero bago umalis, kapansin-pansin ang tila tidmahan nila First Lady Liza Araneta Marcos at VP Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Members of the cabinet. Halos kumpleto ang buong gabinete sa departure ceremony kay Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos bago tumulak pa Vietnam kahapon. Bago umakyat ng eroplano, parehong nakapwesto sa may hagdanan sina Vice President Sara Duterte at Executive Secretary Lucas Bersamin. Kinamayan sila ni PBBM pero dumiretso lang ang First Lady. Mas nahalata ang pandededma nang balikan ni Liza si Bersamin sa kaniyakap at bineso. Pero nilagpasan niya lang ulit si VP Sara sa kanauna ng umakyat pa eroplano. Nangyari yan isang araw matapos bakbakan ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang first couple. Tinawag na bangag at drogista ni Duterte si PBBM, habang utak daw ng People's Initiative ang First Lady. So bang inisnab ni First Lady si VP Sara? Kung oobserbahan ang mga dating video kung saan sila ay magkasama, ay mapapansin na malamig talaga ang pakikitungo nitong si First Lady kay VP Sara nitong nakarang araw nung sila ay umalis papuntang Vietnam. O lalo na nung nangangampanya ay makikitang sanggang dikit ang dalawa. Maganda ang mga ngitian. Pero nitong huli ay hindi man lang nag-hi hello ang dalawa. At nagmamadali pang umakyat si First Lady para lang makaiwas. Ang hirap kasing husgahan nang hindi mo nakikita ang mga unang eksena. Kaya babase na lamang tayo dito sa naipakita at naipabalitang video sa departure ni na PBBM at First Lady. Kapansin-pansin si First Lady na paakyat na sana siya, pero nung nakipag-usap si PBBM kay VP Sara ay napahinto rin siya. At ang pinansin lamang niya ay si Executive Secretary. Pagkatapos noon, saglit pa rin siyang huminto dahil hindi pa tapos si PBBM makipag-usap kay VP Sara. Pero mapapansin hindi niya ito binati. At pagkatapos noon, mapapansin nagmadali pa itong umakyat. Nauna pa nga siyang umakyat kay PBBM. So, ang tanong, tama lang ba na hindi pansinin ni First Lady si VP Sara? Kung ikaw kaya ang asawa ni PBBM na nilait-lait sa Davao Prayer Rally ni dating Pangulong Duterte? Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Liza Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan.
That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Pagsabihan ng bangag at may pa-call out pa sa mga militar. Itong si dating Pangulong Duterte. Ano kaya ang mararamdaman mo? Ayun ang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Alam mo, Presidente, tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power. Ikaw na sinabihan ng dating Pangulo na power hungry? Okay lang kaya na makipagplastikan si FL at makipagkamay sa anak ng lumait sa kanyang pamilya? Well, tandaan natin, si Pangulong Duterte nasaktan din naman nung naramdaman niyang mukhang inaapirin si VP Sara sa Kongreso. Nakahandang tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang senador o vice president kapag natuloy ang nilulutong impeachment sa kanyang anak na si VP Sara. May detalye si Eileen Taliping. Babalik sa politika si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tatakbong senador o vice-presidente kapag na-impeach ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ang inihayag ng dating Pangulo sa kanyang gikan sa masa program sa telebisyon sa harap ng niluluto umanong impeachment sa pangalawang Pangulo. Ayon sa dating presidente, kahit matanda na siya at nagretiro na sa politika, babalik ito kapag itinuloy ng mga politiko ang planong pagpapatalsik sa kanyang anak. Sa ngayon, anya ay hindi pa sasakit ang ulo ng mga kritiko ng kanyang anak, subalit kapag dumating ang panahon ng eleksyon ay lalabas ang mga hindi dapat malaman ng publiko. Sinabi ni ex-President Duterte na walang mawawala sa kanya dahil nagretiro na ito sa politika at wala ring magiging problema kung si VP Sara ang magiging susunod na presidente ng bansa. Nakikita naman anya na ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makontrol ang plano ng ilang kongresista, kaya dapat na tumigil na anya ang mga atat sa Kamara. Tinanggalan ng confidential funds. The 2024 General Appropriations Bill is approved on third and final reading. 2 weeks after passing the proposed 5.768 trillion peso budget for 2024, the House of Representatives realigned 194 billion pesos to augment funds of certain agencies. The Office of the Vice President and the Departments of Education, Information and Communications, Agriculture, and Foreign Affairs are getting zero confidential funds under the 2024 General Appropriations Bill. At pinagmukhang parang kontrabida dahil sa napakalaking confidential funds. Yes, Madam Speaker. Now, Madam Speaker, ayon sa JC Joint Circular, kinakailangang magbigay ang OVP ng kopya ng kanilang accomplishment report. Diba? Sa Pangulo ng Senado, sa Speaker of the House, bilang suporta ng kanilang liquidation report patungkol sa gastusing ito. Madam Speaker, nabigyan ba ang tatlong ito ng accomplishment report? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa 19 na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maaari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Madam Speaker, mula po sa SAOB, December 13 to December 31 ang nakalagay. So 19 days po yan.
Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Madam Speaker. Now, Madam Speaker, 11 days, ang hirap no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. So ito pa yung napansin kasi natin. Nung nagsalita si dating Pangulong Duterte tungkol sa pagiging bangag at may presidenteng drug addict sa Malacanang, napangiti itong si VP Sara. Yung presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ito kaya ay nagkataon lang na timingan lang siya ng cameraman? Na habang sinasabi ng kanyang ama ang pagiging bangag at drug addict ni PBBM, ay nakangiti siya na para bagang sumasang-ayon sa sinasabi ng ama. Sabi nga natin, baka bad timing. Baka naman, wala sa isip niya yung sinasabi ng ama dahil ang focus niya kay Ate Amy. Pero dahil ito ang nakunan at nakita ng madlang people, iisipin talaga na siya ay sumasang-ayon sa mga sinasabi ng ama. At kung ito man ay nakita ng pamilya ni PBBM, lalo na ni First Lady, maiaalis ba natin na siya ay hindi masaktan? Para sa akin, hindi maiaalis na magtampo rin si First Lady sa ginawa ng pamilya ni VP Sara sa kanyang asawa. Hindi ba't sinabi pa ni Mayor Baste na mag-resign na itong si PBBM? Mr. President, kung wala kay gugma, kung wala kay aspirations sa inyong kaso, resign. Well, yan ang buhay politika. There are no permanent enemies and no permanent friends. Only permanent interest. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.